Sa umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa all over the world guys at sa kabuong mundo. Ito po yung ating updates for today na tungkol sa Kimpaw ganap. Bago natin pisahan yung ating intro guys ay gusto ko lamang po batiin yung mga tao dyan. Yung mga senior dyan, yung mga fans natin dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya ito na po, introduce natin ng ating intro. Pasok! Ang pagtampo ni Kim Chiu kay Paula Avellino guys. Base sa kanilang mga introduce at behind the scene moment, ni Kim Chiu ay kilala sa pagiging bungsnis at masiyahin. Kaya kapag siya ay nagtatampo kay Paula Avellino, madalas itong idadaan sa biro o pa-cute na paraan. Narito ang ilang parang kung paano siya nagpapakita ng tampo guys. Pang-aasar o teasing. Ayon sa isang ulat sa social media clips, kapag inaasar siya ni Paulo, madalas tumugon si Kim ng pa-cute na tampo. Hindi ito yung mabigat na valid, kundi yung tipo ng tampo na nauumi rin sa tawanan dahil sa kumitan nila. Silent treatment na may ngiti. Sa mga interviews, inamin nila noong simula ay medyo awkward sila sa isa't isa dahil hindi nila alam kung paano sisimulan ang usapan. Sa kasalukuyan, kapag may tampuhan, madalas itong nakikita sa mga rock set hat gaya ng mga set ng dalibay, kung saan nagiging mas tahimik si Kim pero natata rin ang kanilang chemistry. Idinadaan sa vlog. Sa kanilang mga vlogs, madalas ipakita ni Kim ang kanyang tampo kapag hindi siya pinapansin ni Paulo o kapag may ginagawang din na si Paulo sa kanya ng mga hirit. Isang halimbawa ay sa kanilang lie detector test. Session kung saan nagkaroon sila ng playful argument tungkol sa kanilang mga sagot. Kaya rin sa kabila ng tampo. Kaya makita sa lilang media days, kahit may tampuhan o tension sa trabaho, mananatiling malaga si Kim. Sinasabi ng mga fans na si Kim ay galit pero may pake. May pake siya. Kung saan kahit natatampo ay hindi pa rin nawawala ang kanyang pagiging mahalaga sa tamban. Sa kabilang banda, si Paulo naman ay kilalang taga-suyo sa pamamagitan ng kanyang mga gesture, kaya ng pagbibigay ng flowers o pagiging silent supporter system ni Kim sa mga pinagdadaanan nito. Kaya ganito nang sila magtampo guys, pasimple lang. Paano pinakilala ni Kim si Paula Avellino sa kanyang pamilya? Ito yung mga tanong ng mga netizens ating guys kung paano mga pinakilala ni Kim Chiu si Paula Avellino sa kanyang pamilya guys. Sa kasalukuyan guys ay paramat wala pang opisyal na pag-amin sa kanilang tunay na status ang mga pagkakataon na nakakasama sila Paula Avellino ang pamilya ni Kim Chiu. Narito ang detalye kung paano siya naging malapit sa pamilya ng actress. Pagpapakilala sa kapatid at ama. Noong muling bahagi ng 2024, nagkaroon na pagkakataon si Paulo na ipakilala at makasama ang mga kapatid ni Kim. Sa katunayan, namatahan si Paulo na nakikipagbanding sa kapatid na lalaki at babae ni Kim. Na labis na ikatutuwa ng mga fans dahil sa kanilang heartwarming interaction guys. Family trips sa Canada. Kinumpirma ng kapatid ni Kim noong 2025 na sumama si Paulo sa kanilang family trip sa Canada. Ito ay tinuring na isang malaking hakbang
dahil nakakaroon sila ng sapat na oras para sa pamilya or family bonding na malayo sa mata ng publiko sa Pilipinas. Support system kabilang ng issue. Sa gitna ng kinaharap ng legal na laban ni Kim laban sa kanila ate na sa Tilakam, qualified thief kings, nananatiling tahimik ngunit matatag na support system si Paulo para sa aktres. Ayon sa mga ulat, ang presensya ni Paulo ay nakakatulong kay Kim habang tinataha ang mahirap na kabanata nito sa kanilang pamilya. Approval ng fans at family. Dahil sa pagiging gentleman ni Paulo, marami ang naniniwala na tanggap na siya ng pamilya ni Kim. Madalas din siyang makitang ko sa pamamamalapit ng kaibigan at kamag-anak ni Kim sa mga pribadong pagtitipon at event. Bagamat hindi pa detalyado o hindi pa dinidetalye ni Kim ang bawat sandali ng pagpapakilala. Ang madalas na pagsasama nila sa mga mahalagang okasyon ng kanyang pamilya ay sapat na para patunayan ng kanyang malalim na ugnayan, guys. Ang bagong bahay nila Kim Chiu at saka si Paulo Avellino, guys. Sa kasalukuyan, walang opisyal na ulat o konfirmasyon na may piniling conjugal o isang bahay sina Kim Chiu at saka si Paulo Avellino. Bagamat, usap-usapan ng kanilang paglibin na natiling magkayulay ang kanilang mga tirahan. Narito ang status ng kanilang mga properties. Bagong mansion ni Kim Chiu noong huling bahagi ng 2023. Pinakita ni Kim ang kanyang bagong gawang mansion. Ito ay isang modernong bahay na may swimming pool at malawak na mall-in closet. Ito ang bunga ng kanyang halos 2 dekada sa showbiz at tagumpay ng kanyang mga negosyo gaya ng House of Little Banning. Property ni Paulo Avellino, guys. Nananatiling pribado si Paulo pagdating sa kanyang tirahan. Ngunit alam na mga marami na siya ay may sariling kondo at bahay. Madalas siyang bumibisita sa bahay ni Kim, lalo na noong mga panahon na nag-aalala siya kay Kim nung may sakit ito na naging mitsa ng mga live-in rumors nila. Loveness rumors. Maraming fans ang nag-iisip na mga madadalas na pagtatambay ni Paulo sa bahay ni Kim ay senyalis ng paglilid-in nito. Pero ayon sa walang interview nila nito March lang na ngayon, masaya lang siyang nabahagi ng oras ng kanilang mga tahanan. Investment plan. Bagamat wala pang share house, may mga haka-haka na nagpaplano silang kumuha ng beach property sa Batangas o sa Palawan. Dahil sa hilig nila sa dagat, gaya ng mga Amman Polo. Ngunit ito ay mananatiling fan theory sa ngayon. Kaya nga interesado ka ba sa mga house tour vlog ni Kimi na kung saan nakita ang mga clues na presensya ni Paulo? O gusto mo bang malaman ang detalye sa kanyang mga negosyo na nakakatulong sa pagpapatayo ng kanyang mansion, guys? Paano nagsimula si Paulo Avellino sa showbiz, guys? Ito ay nagsimula ang karir ni Paulo Avellino sa reality talent show ni Starstruck. The Next Level Season 4 sa GMA Network noong 2006. Narito ang ilang mga mahalagang detalye sa simula ng kanyang karera. Starstruck GMA 7, bagamat hindi siya ang nanalo,
Si Angela Brenica ang tinanghal na ultimate male survivor. Naging bahagi si Paolo ng top 6. Dito siya unang makilala ng publiko bilang isang mahiyain pero talentadong Ilocano heartthrob. GMA Artist Center. Matapos ang Mr. Struff, nananatili siya sa GMA ng ilang taon at lumabas ng shows gaya ng Alakdanat at Unong Illumina. Paglipat sa ABS-CBN noong 2011, ang kanyang big break at pag-angat bilang isang seryosong aktor ay nagsimula nung lumapit siya sa ABS-CBN noong 2011. Ang kanyang role bilang sinitan sa teleseryeng Walang Hanggan noong 2012 ang nagpatunay ng kanyang husay sa pag-arte. In the film, bago pa man siya naging mainstream leading man, nakilala rin si Paolo sa indie film circuit or circuits, lalo na sa pelikulang Ang Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa noong 2011, kung saan nanalo siya ng kanyang unang Aryan Award para sa Best Actor. Actress na pinagsiselosan ni Kim Chiu, guys. Heto na tayo sa kasalukuyan, walang opisyal na ulat na may partikular na aktres na pinagsisinusan si Kim Chiu kay Paolo. Sa katunayan, madalas silang idaan sa biro at kulitan ang usapang selos sa kanilang mga interviews at social media posts. Narito ang ilang detalye tungkol saan kung paano nila inaarap ang selos. Hindi selosa. Sa isang interview noong May 2025, direktang sinabi ni Kim na hindi siya selosa at pinaliwanag ni iniiwasan niya ang pagiging ganito sa isang relasyon. Ayon din sa kanya, mas naging matured at hindi na siya OA or over the top pagdating sa pag-ibig dahil sa kanyang mga nakaraang or karanasan. Leifun Genosi. Madalas makaroon ng mga viral video kaya ng TikTok kung saan pabirong napapakita ng selos si Paolo kay Kim, lalo na kapag may ibang lalaking lumalapit sa actress na tinaguri ang pagbabakod ng mga fans or pagbabakod ng mga fans. Professionalism sa set. Sa kanilang kasalukuyang series halibay, nakakatrabaho nila ang ibang mga actress gaya ng Sofia Andres, ngunit wala itong idinulot na issue. Sa halip, pinuri pa ni Sofia si Kim sa pagiging down-to-earth at supportive na leading lady. Janine Gutierrez issue. Bagamat may mga fans war noon sa pagitan ng mga fans nina Kim at Janine na dating malapit kay Paolo, nilinaw ito ng mga balita noong Pebrero 2026 nang kumpirmahin ni Jericho Rosales na sila na nagdidate si Janine. Dahil dito, wala nang basehan ang anumang intriga ng selos sa paligid ito. Secured relationship. Ayon sa isang ulat noong Pebrero, sinabi ni Kim na nararamdaman niyang secure siya sa kanyang partnership kay Paolo, na isa ring senyales na walang puwang ang selos sa kanyang ugnayan. Guys, kaya ngayon days, kung gusto nyo malaman yung behind the scene na kulikan na Making Pao is comment on below ng kayo at bago natin tapusin natin update sa gusto ko lamang po mapasalamat sa mga senior citizen dyan na palagi nanonood sa atin. Maraming salamat sa inyo. Sa mga fans din natin sa mga ibang bansa, maraming salamat po sa inyo. At please like and share at comment din po kayo at watch the end para sa ganoon ay nakakatulong din po yan para sa ating
updates. Always think positive and pray to the God kasi pagiging positibo ay nakakagaan po yan sa ating parang pang-araw-araw. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.